Mga kapuso, kung mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Batasan Complex, mahigpit din ang seguridad doon mismo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan nasa 5,000 pulis na po ang sumalubong sa mga demonstrador na nagtipon-tipon sa St. Peter's Parish sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At kaugnay nito, may news to go si June Veneracion live. June, kumusta ang sitwasyon dyan? Kara, ito yung unang security layer na inilatag ng PNP. Di ba pang ahensya ng pamahalaan dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue bilang ang paghahanda doon sa inaasahang pagdagsa ng mga rallyista tuwing sona na nga lang, Kara, ay nagbimistulang nagkakaroon ng reunion ang iba't ibang militanteng samahan dito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ngayon nga ay nagsisimula ng dumami ang mga rallyista dito. Pero gaya ng mga dating SONA ay hanggang ever Gutesco Commonwealth lang sila pwedeng magsagawa ng kanilang mga aktibidad. May mga bakod, harang na sasakyan at naka-standby na ng mga bombero. Pero ang bago siguro dito, Kara, ay naglatag na ngayon ng barbed wire ang PNP bilang deterrent sa mga ralistang gusto pa rin makapilit o makalapit sa batasan kung saan gagawin ang SONA ni Pangulong Aquino. Alam mo, Kara, kasi nung nakarang SONA ni Pangulong Aquino ay nandito rin kami nagko-cover noon ay nasaksihan namin yung ginawang pagtawid ng mga rallyista dito sa may Center Island at maging sa Bacod na inilatag ng PNP. Kaya yun yung gusto nilang hindi na maulit. Kaya nga kinailangan na raw nila maglagay ng barbed wire. Pero tingnan natin kung sapat na ba ito para magdalawang isip ang mga rallyista. Kada sona na lang kasi ay nagkakasakitan ang mga pulis at rallyista. At kung minsan naman ay nadadamay pa ang iba, pati na rin ng media. Nasa 10,000 pulis ang nakadeploy ngayon para sa sona ng Pangulong Aquino. Magpapatupad daw ng maximum tolerance ang PNP, 10 to 15,000 na rallyista naman ang inaasahan ngayon araw na ito. Dito sa kinatatayuan natin na Kara, dito inaasahan ay darating yung mga top official naman ng PNP kung saan mag-aalay sila ng kalapate at maging bulaklak sa mga rallyista bilang tanda na rin daw na nais din nilang maging tahimik itong aktibidad ngayong araw na ito. At yan ang latest mula rito sa Commonwealth Avenue, Quezon City. June Veneracion, GMA News. Yes, June, may isang katanungan lamang ako. Nung nakaraang mga araw kasi, naghain ng petisyon yung grupong bayan na kung pwedeng makalapit sila sa Batasan Pambansa Complex, dito mismo sa Batasan Road. Naghain sila ng temporary restraining order doon sa Quezon City RTC. Pero mukhang hindi sila pinayagan hanggang talagang dyan lang sila sa Commonwealth ngayon, June. Yun nga Kara, yun yung naging concern din, naging issue ngayon, yung pag-deny sa kanilang mga petisyon. Pero sa kabila niyan, ang sinasabi nga ng Quezon City government, Kara, ay limitado yung kanilang magiging protesta dyan sa may Quezon City Circle at sa harap ng City Hall. Pero bilang bahagi na rin itong maximum tolerance na pinapatupad ng Philippine National Police, ay papayagan nila ang mga rallyista na makalampas dito sa kinalalagyan natin. Ito yung first layer, Kara. Ito yung first layer ng security na inilatag ng PNP. Papayagan silang tumagos dito. Pagkatapos, haharangin na sila pagdating naman sa may harap ng Ever Gutesco. Kaya parang nagkaroon na rin daw ng leniency ang mga otoridad kahit na hindi pinagbigyan yung kanilang mga application for permit to rally ay gaya ng dati, papayagan pa rin sila makalapit. Yun nga lang, hanggang Ever Gutesco pa rin, Kara. Okay, June, paano naman yung mga kapuso natin ng mga motorista? Saan sila dadaan kung kunyari mapupuno ng mga rallyista yung lugar na yan sa Commonwealth Avenue? Nako, ngayon pa lang, Kara, kung makikita mo rito itong lane papuntang Batasan, kung pamilyar kayo dito sa lugar na ito, yung kabilang lane na yun, yung papuntang Quezon Memorial Circle, ito kinatatayuan naman natin, ay ito yung papuntang Batasan Complex. Nagsisimula na dito yung counterflow, Kara. 5 AM kanina ay isinara na itong bahagi na ito at bawal na silang tumagos doon at naglatag na nga sila rito. Sir, ano rito, walang VIP, walang ordinaryong tao, lahat bawal po rito, sir? Oo, bawal lahat kasi wala silang lalabasan dito eh. Pero may nagpupumilit pa rin, di ba? May nagpupumilit, pero pinapayagan din namin pumasok. Bahala na sila kung babalik sila. Lahat dito, lahat. Yun nga lang, sir, napakahaba na po ng traffic. Okay lang po yan, minsan lang po sa isang taon yan eh.
minsan sa isang taon, yun ang kailangan bunuin ng mga kababayan natin. Baka masagasaan tayo. Ito si Melchor, ang ating cameraman. Medyo nadikit na kami konti dito sa may bus. Pero anyway, ganito talaga nagiging sitwasyon dito taon-taon. Kara, alam natin ito, humahaba ang daloy ng trapiko, bumabagal, maraming na-stranded. Yung iba nga ay yung mga manggagawa ay nafu-frustrate na minsan na pumasok ay talagang hindi na tumutuloy dahil alam nila kung gaano katinding traffic yung kanilang bubunuin tuwing panahon ng sauna, Kara. Okay, at June, marami-rami yung 10,000 na pulis, ano? Ilan na ba yung mga rallyista na nandyan ngayon? Or ilan yung inaasahan nilang darating mamaya? Actually, Kara, tatawid muna kami dahil nakakaharang tayo. Re-reverse lang tayo. Nahaharangan natin yung kabilang nag-u-turn. Baka kung ano masabi nito mga kapuso natin. Anyway, mga 10,000 yung mga nakadeploy na mga pulis, kasama na yun yung mga bombero, kasama na yun yung mga sundalo, at ang mga ralistang inaasahan nila ng mga sa 10 to 15,000. So maski pa paano, nakakalamang pa rin yung mga number ng mga inaasahang dadating na ralista. Pero just the same, sa mga oras na to, hindi pa naman ganun karami ang mga ralista na nandyan sa may tapat ng Ever Gutesco. Pero mamaya, inaasahan nating kakapalyan at sana na lang, tuwing taon-taon na lang, pinapanalangin natin na sana huwag umabot sa puntong magkakaroon naman ng sakitan. Sana pagpatuloy pa rin yung pagrarally, pero sana maging tahimik at maiwasan yung sakitan. Kara. Okay, maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mag-ingat kayo dyan, baka masagasaan kayo dyan sa Commonwealth.